Okay. Purihin po ang ating Panginoon at nawa ay bigyan po natin ng pansin ang mga aral po ng ating Diyos na buhay, sapagkat alam po natin na ang salita po ng Diyos ang siyang nag-convert po sa atin. Ibig sabihin, nagbabago ng buhay po natin at of course, ang salita ng Diyos ang siyang ginagamit po ng ating Panginoon upang tayo po ay patuloy po na maging matatag sa ating pong paglilingkod na ito. Ngayon po ay dito po tayo ngayon sa ating pong binasa po kanina sa Deuteronomy chapter 8, verse 1 up to verse 20, na ang pamagat po ng ating pag-aaral, the riches of God and the danger of forgetfulness of man in God. Sa Tagalog, ang kayamanan ng Diyos at ang panganib ng pagkalimot ng tao sa Diyos. Okay? So, alam po natin na sa ating pong paglilingkod na ito, ang lahat po na pinanggagalingan ng ating mga pagkapala ay galing po sa ating Panginoon. God is the ultimate source of all things. Siya po ang talagang pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay po sa mundo po ito. Kaya dito po tayo ngayon, makita ko natin kung paano po tinuruan po ng ating Panginoong Diyos ang mga Israelita during the time. Maging po tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon, at I believe na dito po ay makakuha po tayo ng mga aral at atin din po masalamin ang ating mga buhay sa buhay po ng mga dating lingkod ng ating Panginoong Diyos. Okay? Now dito po sa number 1 sa ating pong pag-aaral, number 1 ay meron pong tatlong bagay na nais po ipabatid ang ating Panginoon sa ating paglilingkod na ito. And the number 1 is tinatawag po na ye observe to do the commandments of God. Pag sabi pong observe, hindi ka lang mag-observe, natitingin lang. Sa Lord po, pag sinabing ye observe to do, ibig sabihin gawin mo. With action po yun sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Gawin natin ang mga kautusan ng ating Panginoon, maging po doon sa mga Israelites during the time, ay ganun din po ang sinabi ng ating Panginoon. Pag sinabi pong commandments, tandaan po natin, sa Old Testament po ay 137 times po siya binanggit ng ating Panginoon. Marami po, kasi mahalaga po yung utos, mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sa New Testament po naman, kung inyo pong pag-aralan, meron po siyang binabanggit na ng 30 times, yung binanggit doon sa bagong tipan. So, lahat-lahat po ay 167 times sa buong Bible, from Genesis up to Revelation. So dito po ay makita po natin na napakahalaga pala yung kautusan ng ating Panginoon, katulad po sa sinabi po niya sa mga Israelites during the time. Nang sabi po dito sa verse 1 ng Deuteronomy chapter 8, verse 1, sabi po dito, all the commandments which I command you this day shall ye observe to do, that ye will live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. Ang lahat ng utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, si Lord po ang nag-utos, at ang kanyang sinasabihan po dito mga Israelita during the time. Ang sabi po dito,
ay inyong isasagawa, no? Ang alin? Ang utos ng ating Panginoon upang kayo'y mga buhay at dumami, no? At inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. So dito po makita ho natin na kung saan po ay hindi pa rin nawala yung covenant ng ating Panginoon sa mga magulang during the time ng mga Israelita. Sino pong mga magulang na tinutukoy po dito? Mula kay Abraham, kay Isaac, no? Kay Jacob, no? Hanggang kay Moises. Dito po yan makita, mga kapatid, na kung saan po ay malinaw na napakahalaga pala yung utos po ng Diyos ay kanilang isagawa upang sila po ay mga buhay. Sabi po ng ating Panginoon, at ibigay sa kanila ng Diyos yung tinatawag po na promised land. Okay, alam po natin, meron pong promised land na lupain na pinangako po yung ating Panginoon. Subalit, bago po nila yun maranasan, ano po unang utos ng ating Panginoon? Gawin ang kanyang mga kautusan. Okay? Gawin ang kanyang mga kautusan. Ibig sabihin, meron pong gagawin, meron pong aksyon, meron pong tinatawag na pagsunod, no? Sa ating Panginoon. Ngayon, salamin natin sa ating buhay nito ngayon, meron din po bang utos ang ating Panginoon? Meron, no? Sapagkat ang sabi po niya dito, mga kapatid, sa aklat po ng Matthew, sa Bagong Tipan, chapter 28, verse 19, sabi po dito ni Lord, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, meron pong utos ang ating Panginoon, no? Ano pong kanyang utos? Turuan. Sabi po dito, turuan o ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Sabi po ng ating Panginoon. At narito, sabi ni Lord, ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So malinaw po yun, no? Merong utos si Lord na dapat ituro. Kaya ito po ngayon ang mga tinuturo natin. Mga kautusan ng ating Panginoon. Kaya po, sa paglilingkod sa Lord, hindi po matapos-tapos yung pagtuturo. Amen po? Habang nabubuhay po tayo, mga kapatid, kailangan po tayong turuan ng alin? Ng mga kautusan ng ating Panginoon. Yung Bible reading po ba, utos ng Diyos? Utos po ng ating Panginoon. Yung prayer, utos po ba ng Diyos? Utos po ng Diyos. Yung pagdalo sa gawa ng Diyos, utos po ba ni Lord? Utos. Ang pagsamba, utos ni Lord. Ang paglilingkod, utos po ng ating Panginoon. Okay? Yan po yung mga utusan na dapat po natin makita at ganoon din po sa sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita during the time. At alam po ba, mga kapatid, ang utos po ng Diyos, required po talaga yun. No? Nire-required po ng ating Panginoon. Basahin po natin aklat po ng Deuteronomy sa Lumang Tipan, chapter 10, no? Verse 12. Deuteronomy chapter 10, verse 12, up to verse 13. Sabi niya po dito sa mga Israelita, And now Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God,
his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. At ngayong Israel, sabi po ni Lord, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Meron pong require ang ating Panginoon sa kanila. Meron pong hinihingi. Merong nais ang ating Panginoon. Okay? Sabi dito, ang kanyang hinihingi, una, matakot ka sa Panginoon. Fear the Lord. No? Ang tanda po ng pagkatakot ng isang tao sa Diyos ay ang pagsunod sa ating Panginoon. Amen po? Kung tayo sumusunod sa Diyos, yun po ang tanda ng ating pagkatakot po sa ating Panginoon. Hindi lamang po yan. At ang sabi pa po dito ni Lord, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Hindi yung literal na daan. No, dapat tayo lumakad, ibig sabihin, sumunod tayo sa kanya mga nais sa buhay po natin. Tama po? Hindi yung literal na maglakad ka kung saan hanapin mo si Lord. Hindi yung ganun. No? Ang ibig sabihin, lumakad ka sa lahat ng kanya mga daan. Ang ibig sabihin, sundin mo siya sa lahat ng kanyang sinasabi o mga kautusan na dapat po natin gawin sa ating paglilingkod nito, at dapat ang daan lamang ng ating Panginoon ang siya nating dapat lakaran. Di po ba sabi niya sa John chapter 14? No? Ano sabi niya doon? Verse 6. Okay? Ano sabi niya? I am the way, the truth, and the life. So malinaw siya ang daan. Kaya dapat doon tayo lumakad sa ating Panginoon. Hindi lamang po yan ang pagsabi, at ibigin mo siya. Okay? Inibig ba natin si Lord? Amen. Okay? At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Pag sinabi po buong puso at buong kaluluwa, kapatid, 100% dapat natin paglingkuran yung ating Diyos. Hindi po dapat 50-50. No? Katulad po sa sinabi ko noon, delikado pag 50-50. No? Baka ang buhay natin maging 50-50 na rin. Kapag ka 50-50, ibigay natin sa Lord. Dapat 100% po. Yun pong required ng ating Panginoon sa buhay nito sa ating paglilingkod. Micah chapter 6. Basahin po natin. Sa lumang tipan po yun, Micah chapter 6, verse 8. Sabi dito, He hath showed thee, O man, what is good. No? Sabi po dito, kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Tingnan po, si Lord po nagpapakilala sa atin kung ano ang mabuti para sa atin. Amen po? Kaya sabi po dito, ituloy natin, and what do the Lord require of thee? No? At ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo? But to do justly. No? Malinaw po. Kundi gumawa na may kaganapan. Pag sinabi pong gumawa na may kaganapan, ibig sabihin, gumagawa ka po sa gawain ng Panginoon. Amen po? Ibig sabihin, ay merong ganap, merong nangyari sa paglilingkod po natin sa Lord. Yan po yung may kaganapan ang gusto ng Panginoon. No? Hindi yung, ano lang po tayo, no? Hindi yung pasok-labas lang po tayo, parang wala lang nangyari. Hindi yung, mga kapatid, meron dapat tayong kaganapan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Meron tayong ma-accomplish, no? Sa ating paglilingkod po sa Lord. At ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Tingnan niyo po, no? Ito po ay naka-address doon sa mga Israelita na gusto po ng ating Panginoon ay lumakad po sila ng may kababaan na kasama po ang ating Panginoon. Na ang tanong, yung Diyos ba nila na paglikuran at saka Diyos natin?
Parehas po ba o magkaiba? Parehas po ba? Siya lang din po ba yan hanggang ngayon? Siya lang din po. Walang pagkakaiba yun, mga kapatid. Kung anong sinasabi po ni Lord, ganoon din po, mga minamahal, sa sinasabi po niya sa ating pong paglilingkod na ito. Kaya nga po, malinaw ang sabi ni Lord sa Bagong Tipan, Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kaya po, kailangan bilang isang mananampalataya, yung tunay at totoo, pure na salita ng Diyos ang siyang ipinangangaral. No? Hindi yung anong tawag doon? Hindi yung balata, yung hindi galing sa salita ng Diyos. Puro lamang mga kaisipan ng mga tao, kundi ito po ang nais sa Panginoon na ang kanya mga salita, ang kanya mga utusan, ay siya na ating dapat panghawakan sa ating paglilingkod na ito. So nakita ho natin na mga salita, tinuruan ng Diyos na dapat gawin ang mga utusan ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, mga kapatid, mahalaga sa buhay po natin na ito na kung ano po ang inutos ni Lord, yung Bible reading, magbasa tayo araw-araw sa salita ng Diyos. Amen po? Kasi salita ng Diyos po yan eh. Huwag nating i-ignore. Huwag nating baliwalain kasi salita po ng Diyos yan. Kung in-ignore natin ang salita ng Diyos, in-ignore din po natin ang Diyos. Amen po? Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, galing po yan sa Diyos eh. Tama po? Ang paglilingkod dapat magkasama ang Diyos at saka ang kanyang mga salita. Hindi po pwedeng hiwalayin po yan. Hindi po pwedeng maghiwalay ang written word at saka yung living word, which is our Lord Jesus Christ. So malinaw po mga kapatid, na dapat magkasama. Kaya kung mahal natin ang Diyos, magbasa tayo ng mga salita ng Diyos. Okay? Ano pa? Pananalangin. Napakaraming talata sa banal na kasulatan na tinuturo po ni Lord na tayo po'y manalangin. Isa po yan sa kanyang mga utos at patuloy po tayo na sambahin siya, mga kapatid. No? Kaya po, meron tayong itinakda na araw ng pagsamba. Hindi lamang araw, kundi oras. Di ba? Sa pagsamba sa Lord. Kasi mahalaga po na ang ating pong sinasamba, hindi naman po tao, kundi ang Diyos. No? Kaya dapat, sa ating pagsamba, excited tayo every Sunday. Tama po? Excited ba tayo every Sunday? Ako, excited eh. Madaling araw pa lang, alas 4 pa lang. Gising na si Pastor, maglilinis na po si Pastor lahat. Bakit ko nagawa yun? Bakit masaya ako? Kasi ginagawa ko para kay Lord. Amen po? Iba po ang ginagawa mo para kay Lord kaysa ginagawa mo para sa tao. Pagka ginagawa mo para sa tao, sigurado po hindi ka tatagal. Tama? Kasi ginagawa mo para sa tao. Pero kung ginagawa mo ang mga bagay na yan para kay Lord, kapatid, walang pagod sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya dapat tayo ay patuloy na sumunod sa kanyang mga utos sapagkat tandaan po natin, nandyan po yung pagpapala po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Now, pagkatapos po ng mga Israelita na sinabihan ni Lord na sundin ang kanyang mga utusan, anong kasunod? Nung nasunod nila, anong kasunod ang ginawa ni Diyos sa kanila? The blessings of God were given. Tingnan niyo po, pagkatapos na sinunod nila si Lord, mga kapatid, ang kasunod noon ay ang biyaya po ng Diyos. Mga pagpapala po ng Diyos. Okay? Tayo po bang lahat pinagpala ng Diyos? Amen.
Pinagpala po tayo lahat. Hininga pala natin, pagkapala na eh. Tama? Buhay natin. Alam po natin na si Lord yung source ng lahat na mga pagpapala po sa buhay po natin. Kaya dito po sa aklat po ng Deuteronomy, mga kapatid, ay malinaw po na yung utos ng Panginoon ay kanyang sinabi doon sa mga Israelita. Ano pa pong sabi ni Lord? No? Bago tayo dumako sa mga blessing po ng ating Panginoon. Sabi ni Lord, "And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness." Ilang taon sila naglalakad, mga kapatid, sa disyerto? 40 years. Tingnan niyo po ha. Kung tutusin, malapit lang po yon. Pero bakit naging 40 years? Dahil po sa katigasan ng puso ng mga Israelita during the time. Verse 3, "And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that men do not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, though man live." Tingnan niyo po, mga kapatid, pinakain po sila ni Lord, hindi sila ginutom ng ating Panginoon. Ganon din po sa atin. Ginutom ba tayo ni Lord? Hindi. Sagana ang pagpapala po ng ating Panginoon. Verse 4, sabi dito, "Thy raiment wax not old upon thee, neither did thy foot swell these 40 years." Tingnan niyo po, sabi ni Lord, ang iyong suot ay hindi naluma sa iyo. Biro mo, no? 40 years sila na naglalakbay sa wilderness. Ang kanilang mga damit hindi naluma. Ibig sabihin, nandoon ang suporta ni Lord. Amen po? Ibig sabihin, nag-provide ang ating Panginoon. At ang sabi, "Ni hindi namaga ang iyong paa." Tingnan niyo po, mga batid. Matinding paglalakbay, mga minamahal, doon sa wilderness, patungo po sa promised land ng Panginoon. Pero sabi ni Lord, hindi namaga ang kanilang mga paa. Okay? Sa 40 taon ng kanilang paglalakbay. Okay? Yun pong ginawa ng ating Panginoon sa kanila, no? Verse 5, "Thou shalt also consider in thine heart, okay, that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee." At iyong pagmumuniin sa iyong puso na kung paanong pinarusahan ng tao ang kanyang anak, ay gayon, pinarusahan ka ng Panginoon mong Diyos. No? Ibig sabihin, mga kapatid, pagka hindi nila nasunod ang utos ni Lord, meron pong kaparusahan. Okay? Yung tinatawag po na chastisement, no, ng ating Panginoon. Bakit? Bakit pinapalo ni Lord? Kasi anak tayo ng Diyos eh. Tama po? Tingnan niyo po magulang. Pagka ba may mali yung anak, anong ginagawa? Uso na ba ngayon ng palo? Mukhang magulang na yata pinapalo ngayon. Baliktad na, no? Noong sa panahon namin ni Brother Lorenzo, no? Dahil ako ay kasama na nila sa senior citizen, no? Ay talaga ho ang bata pagka nagkasala, pinapalo sa puwet. Tanda po yun ng pagmamahal. Ibig sabihin, ayaw po ng magulang na siya po ay mapariwala. Tama po? Ganun din po yung ating Diyos. Bakit tayo minsan pinapalo ng Panginoon? Kasi ayaw ni Lord na tayo mapahamak. Tama po? Kaya pinapalo tayo ng Lord, ibig sabihin paalala sa atin na yung ating ginagawa, yung motibo ng ating puso, ay mali. Okay? Kaya, minsan pinipitik tayo ni Lord eh. Na minsan kasi alam na natin na hindi dapat, igagawin pa rin. Tama po? Kaya nandun yung pitik ng ating Panginoon. Okay lang pagpitik. Ang delikado kapag
bugbugin ka ng gusto ng Panginoon. Di ba? Magbugbugin ka ni Lord, wala na talaga, wala ka na magagawa. Di ba? So, ganun po ang nangyari mga kapatid. Verse 6, sabi po dito, therefore, thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in His ways, and to fear Him. At iyong tutuparin, sabi niya sa mga salita, ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa Kanyang mga daan, at matakot ka sa Kanya. Tingnan niyo po, lumakad sa Kanyang daan, at matakot ka sa Kanya. Kaya dapat, mga kapatid, ang ating pong katakutan lamang ang ating Diyos, at dapat lumakad tayo sa daan po ng ating Panginoon. Okay? Now, basahin po natin ang aklat po ng Psalms. Okay? Okay? Psalms po mga kapatid. Ano po ba yung talata na sinasabi na ang daan ng Panginoon ay tanglaw sa atin? 119, verse 105, mga kapatid. No? Salamat po. Sabi po dito sa Psalms chapter 119, verse 105, sabi dito, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin, ay lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya balik po tayo dito sa aklat po ng Deuteronomy chapter 8, verse 7, mga kapatid. No? Okay? Noong sinabi na po ni Lord sa mga salita, ay pinagpala po sila ng ating Panginoon. No? The blessings of God were given. Sabi po dito sa verse 7, for the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills. Sapagkat dinala ka ng Panginoon. Sinong ka? Yung mga Israelita. Sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain. Tingnan niyo po, ito yung tinatawag na promised land ng ating Panginoon. No? Bakit sinabi ni Lord na mabuting lupain? Sapagkat ang sabi po dito, malinaw po na nalupain ang mga batis ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Tingnan niyo po, no? Sagana po sila sa tubig. Ibig sabihin, sa mga pananim mo nila, sagana po sila sa pagdidilig. Amen po? Sa madaling salita, wala na po silang nawasa. Meron po silang dumadaloy na tubig, flowing ang tinatawag. Kaya ang blessing talaga ni Lord ay overflowing, mga kapatid. Kaya dito po, ituloy natin, a land of wheat and barley. Tingnan niyo po, take note. Nandito yung barley, mga kapatid. No? Ito yung damo na maganda pagkain ito ng mga Israelita during the time, mga kapatid. At hindi lamang po yun, and vines, and fig trees, and pomegranates, a land of oil, olive, and honey. Kaya biblical din pala yung olive oil. Di ba? Kaso lang, mahal naman. Kaya sa coconut oil lang tayo. Okay. So dito, makita ho natin, ito po yung lupain
na binigay ng Diyos sa kanila. Lupain ng trigo, di ba ba? No? Kaya ang kinakain natin lahat, galing po sa lupa. Totoo po ba yan? Kinakain natin lahat galing sa lupa? Eh, di pastor, bakit ang baboy? Hindi naman galing sa lupa yan. Hello, ang kinakain na figs, galing po sa lupa. Mais, galing sa lupa. Ang pinapakain lahat sa baboy, galing po yan sa lupa. Tingnan niyo po mga kapatid. Malinaw po na hindi lamang trigo, sibada, ano pa, at ng puno ng ubas. Hindi po ba masarap ang ubas? Lalo na pag matamis, no? Masarap po yun mga kapatid. At ng mga puno ng igos, at ng mga granada. Hindi po yan sumasabog, ha? Yung granada mismo yung prutas na granada. Meron po yan. No? Hindi natin alam kung bayabas yan o ano yan. Basta granada, sinasabi ng banal na kasulatan. I-research natin kung ano po yung granada. Okay? Ano pa? Lupain ang mga puno ng olibo, ito po yung olive oil, at ng pulot. So, tingnan niyo po, no? Honey. Kaya nga po, mga kapatid, yung lupain na ito, na mabuti, na binigay ng Diyos sa kanila, halos kumpleto, mga kapatid. Okay? Ano pa sabi dito? Verse 9, a land wherein thou shalt eat bread with scarceness. Thou shalt not lack anything in it, a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. Lupain na kinakainan mo ng tinapay na di kapos. Ang lupain na binigay ng Diyos, ito po yung lupain na kinakain natin tinapay. Sabi po ng Panginoon. Diba tinapay, saan galing siya? Harina. Siyempre, ang harina, galing po yan sa itinatawag na wheat, pananim. No? Okay? Ano pa po? Land whose stones are iron. Kaya ang mga bakal na yan, galing din po yan sa lupain. Tama? Kasi merong lupa na doon kinukuha ang mga lupa na ginagawang bakal. Tandaan po natin mga kapatid. Kaya di po ba, maraming bansa nag-away-away dahil sa lupa. Dahil doon kumukuha ng ginagawang mga bakal. At ang sabi pa po dito, tuloy natin, at ang kanyang mga burol ay makukunan mo ng tanso. Tingnan niyo po, no? Lahat po yan binigay ng Diyos sa kanila. Kasi po, blessing po ni Lord na binigay po ng ating Panginoon. Okay? Kumpleto po sila mga kapatid. Tuloy natin. Sabi pa po dito, when thou hast eaten and art full, that thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. At kakain ka, at mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Tingnan niyo po, kaya tayo, walang humpay yung ating pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Amen po? Amen. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, talaga hong sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen po? Ang biyaya ng Diyos, ang siyang patuloy po na umiiral sa buhay po natin. Kaya purihin natin siya lagi, pasasalamatan sa ating mga buhay. Yun po ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. Verse 11, beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping His commandments and His judgments and His statutes, which I command thee this day. Kaya po, pinag-iingat po sila ni Lord. Nagsabi po ni Lord, mag-ingat na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. No? Minsan kasi
kasi pagka pinagpala ng tao ni Lord, minsan nakakalimutan na si Lord. Amen po? Marami po yan, mga kapatid. Inaangat na po siya ng Diyos, pinagpapala na po siya ni Lord. Ang problema ay nakakalimutan na ang kanyang pagbabasa, ang kanyang pananalangin, ang kanyang pagdalo sa gawain po ng ating Panginoon. Hindi ho ganun, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Lord, beware, no? Mag-ingat na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo, mga minamahal. Sa buhay po natin, mga minamahal, ano man ang kalagayan ng buhay po natin, dapat huwag natin kalimutan ang ating Diyos. Amen po? Amen. At dapat ang Diyos natin na ito, nating paglingkuran, ay prioridad sa buhay po natin. Sapagkat ang lahat ng ito ay galing po sa ating Panginoon. Basahin po natin ang Psalms, no? Chapter 24, verse 1. Sabi po dito, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. Ang lupa ay sa Panginoon, at ang buong narito, ang sanglibutan, at silang nagsisitahan dito. Sinong may-ari? Si Lord. Meron ba tayong pag-ari? Wala. Di mo ba? Okay? Yung bahay mo, lupa mo, sasakyan mo, lahat yan. Maaaring sasabihin mo titulado, pero lahat po yan, temporary lang. Amen po? Galing po yan lahat sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? So malinaw po. Ano mo pong sabi? Proverbs chapter 10, verse 22. No? Sabi dito, the blessing of the Lord, it maketh rich. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Totoo po ba yan? Amen. Si Lord po ba ay mayamang Diyos? Amen. Mayamang Diyos ang Panginoon, kaya huwag na tayo magduda. Amen po? Sapagkat siya may-ari ng lahat, mga kapatid, kaya niyang ibigay sa atin ang nais po niya. Ang masunod, hindi po nais natin. Amen po? Ang kalooban po niya ang nasusunod, hindi po kalooban natin. Mga minamahal. Kaya ang paglilingkod po sa Diyos, dapat punong-puno ng pagpapakumbaba. Amen po? Hindi yung parang, tinuturuan mo pa si Lord. Hindi yung para bagang dinidiktahan mo pa ang Panginoon. No? Nakakalungkot minsan sa panalangin, Lord, ngayon din, ibigay mo sa akin. Di ba? Biro mo ngayon din. Tapos panalangin minsan sa panalangin, yung bilisan, sabi gano'n, no? Bilisan sa panalangin para gumaling. Ay, hindi po gano'n, mga kapatid. Okay? Tandaan po natin, sa kalooban pa rin po yon ng ating Panginoon. Kaya dito po, mga kapatid, lahat po yan, buhay natin, kalusugan, trabaho, negosyo, eternal life, buhay na dito sa lupa, no? Yung paglilingkod natin sa Lord, yung peace na binigay Lord sa atin, yung hope, comfort, galing po yan sa ating Panginoon lahat. Hindi po yan galing kahit kanino man. Hindi po yan galing sa presidente. Amen po? Galing po lahat yan sa ating Panginoon. Siya po ang nagkakalob sa atin, mga kapatid, sapagkat sabi po dito, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow
with it. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya inidadagdag ang kapanglawan. Tingnan niyo po, mga minamahal. Okay? Ang gusto lamang po ni Lord, tayo po ay maglingkod sa Kanya. At ang kaakibat noon, mga kapatid, sigurado po yan, sa mga pangako po ng Diyos, ay ang Kanyang mga pagpapala sa buhay po natin, katulad po, sa sinabi niya sa mga Israelita, na ibigay ni Lord sa kanila ang mabuting lupain. Tingnan niyo po, lupain na punong-puno ng gatas at pulot-pukyutan, lupain na punong-puno ng mga pagkain, mga kapatid, na hindi na ho sila naghihirap, nandoon na po lahat ang binigay po ng ating Panginoon. Kaya po, madalas po natin sinasabi, mga kapatid, the blessings of the Lord are overflowing. Overtaking. Wala ka pa, nandiyan ang blessing ni Lord. Alam na po yan ni Lord, bigay sa atin. Amen po? Pero meron siyang takdang panahon. Hindi po sa panahon gusto mo. Right? Ano ba po? Overflowing, overtaking, and overloading. Mga kapatid, ang blessing po ni Lord. Okay? Basahin po natin Psalms chapter 68. Okay? Psalms chapter 68, mga kapatid. Verse 19. Okay? Sabi po dito, blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Tingnan niyo po, loaded, mga kapatid, no? Punong-puno ng mga benepisyo na ibigay ang Diyos po sa atin. Maging, sabi po dito, Diyos na siyang aming kaligtasan, sabi po ni David. So, malinaw po, no? Siya po ay Diyos na lagi pong nagpapala sa atin. Jeremiah chapter 32, verse 22. Ano sabi yun dito? Jeremiah, okay, chapter 32, verse 22. Okay? Sabi dito, and has given them this land, which thou didst swear to their fathers, who give them a land flowing with milk and honey. Tingnan niyo po, kapatid, umaapaw, no? Ang lupain na talagang pag sinabing umaapaw, ibig sabihin, bumubukal, no? Binubukalan ng gatas at pulot. Overflowing, mga kapatid. Ang blessing po ni Lord. Malinaw po yan. No? Deuteronomy chapter 28, overtaking. Basahin po natin. Deuteronomy chapter 28, verse 2. Sabi dito, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. No, malinaw po, ng blessing po ni Lord, overtaking po yan, mga kapatid. Kaya lahat po, blessing po ni Lord, ang umiiral. Lahat po, blessing ni Lord. Sa buhay po natin, maging po sa mga Israelita, during the time. At alam po natin na bagamat ilang libong years na ang mga nakaraan, libo-libong years na nakaraan, mga kapatid, alam po natin po
ng prinsipyo ng Diyos noon at ngayon ay isa. Amen po? Parehas lang po yan, mga kapatid. Na bagamat ibang sitwasyon noon kaysa ngayon, subalit, ang blessing ni Lord, nandito pa rin kung ano ang kanyang ibinigay na blessing sa mga Israelita during that time. Tingnan niyo po Number 1, sabi ni Lord, gawin ang kanyang mga utusan. Lumakad sa kanyang mga daan. Ang kasunod, mga pagpapala ng Diyos. Tama po? Ang pagpapala ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa kanila. Yung mabuting lupain lahat, binigay na po ni Lord sa kanila. Pero, number 3, itong problema. No? Big problem came, mga kapatid. Ito po ang malaking problema na nangyari sa kanila. They are forgetting the commandments of God and walk other gods. Tingnan niyo po. No, nakalimutan nila ang mga utusan ng Diyos. At sila pong lahat lumakad during the time, mga kapatid. No? At ilan lamang ang siya nanatili po sa ating Panginoon. Na marami sa kanila ay lumakad sa Diyos-Diyosan. Na kahit alam na nila ang utos ng Diyos, alam na nila ang pagpapala ng Panginoon, subalit, hindi pa rin po sila sumusunod sa utos ng ating Panginoon. At ang kanilang sinunod, ang kanilang paglalakbay sa kanilang buhay ay ang kanilang paglalakbay sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan niyo po. Alam po natin, hate na hate po ni Lord ang Diyos-Diyosan. Amen po? Ayaw na ayaw po ni Lord yan. Kasi hindi naman talaga Diyos yan. Okay? At ang Diyos-Diyosan, hindi lamang po yan ribulto o anuman. Marami din Diyos-Diyosan sa panahon natin ngayon, yung mga Diyos-Diyosan, bisyo at kasalanan. Amen po? Na lagi ginagawa ng mga tao na kahit alam nila na ayaw po ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, sa atin pong example, mga kapatid, bakit po ginuna ng Diyos ang mundo sa pagitan ng baha? Sa pamumuno ni Noe. Anong dahilan? Because of sin. Dahil po sa kasalanan. Dahil po sa hindi pagsunod ng mga tao sa ating Panginoon. Bakit ginuna ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Because of sin, mga kapatid. No? Basahin po natin Luke para may katibayan po tayo sa bagong tipan. Luke chapter 17, verse 27. Sabi po dito, they did eat, they did drunk, they married wives. No? Ang tinutukoy dito sa panahon ni Noe. They were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Tingnan niyo po. So malinaw po yan sa panahon ni Noe. Walang pag-iba. Ang mga tao kumakain, uminom. Sa atin ba ganun din? Kumakain din po tayo. Umiinom din po tayo. Anong brand? Baka may brand na dapat, brand tea lang, tubig. Diba? O pagka medyo ka, di sobre siya ng kaunti. Tama po. Buko. Diba? Okay? They married wives. No? Sila din po nagsisipag-asawa. Hanggang sa panahon ni Noe,
Sila po'y pumasok sa daong at nagkaroon ng matinding baha. At sila po na hindi naniniwala sa Diyos ay nalipol o nilipol silang lahat, mga kapatid, because of sin. Sodom at Gomorrah, Luke chapter 17, verse 29. Sabi po dito, but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Anong dahilan kung bakit sila ay nilipol ng ating Panginoon? Because of sin, mga kapatid. Ayaw po yan ng Diyos. Okay? Kaya, sa ating paglilingkod na ito po ang totoo at tunay na Diyos na ating paglilingkuran. Amen po? Diyos po siya ng Biblia. Hindi po siya Diyos ng sabi-sabi. Hindi po siya Diyos ni Marites. Hindi po siya Diyos ng ganito-ganyan. Hindi po. Usisahin mo kung anong sinasabi ni Lord. Huwag tayong maniwala agad sa mga sinasabi ng mga tao. Sapagkat tandaan po natin ang tunay at totoong Diyos, Diyos na tinuturo ng banal na kasulatan, Diyos na Espiritu at katotohanan. Kaya sila po ay napahamak, mga kapatid. Balikan po natin ang aklat po ng Deuteronomy chapter 8. Ano po ang nangyari sa kanila? Verse 18. Sabi dito, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth. No? Kundi iyong alalahanin ng Panginoong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Si Lord pa nagbigay ng kayamanan natin? Amen. Trabaho, negosyo, kalakasan, lahat si Lord ang nagbigay sa atin. Yan po ay kayamanan natin sa mundong ito, mga kapatid. Ano pa po sabi? Mga minamahal, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, at it is this day. Kundi yung alalahanin ng Panginoong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Verse 19, and it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, yung Diyos-Diyosan, and serve them, and worship them, I testify against you this day, that ye shall surely perish. Tingnan niyo po. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ng Panginoong Diyos, at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos. Kaya po, tandaan po natin, mga kapatid, pag meron po sa ating kamag-anak, mahal sa buhay, mga minamahal, na gusto nila tayo po ay hiwalay sa tunay at totoong Diyos at papunta sa Diyos-Diyosan, huwag po nating paniwalaan. Amen? Sapagkat hindi po yun tunay at totoong Diyos, mga kapatid. Okay? Meron man sa ating mga mag-anak, mga sa buhay, na tayo po'y pinapahinto na sa paglilingkod sa Lord dahil maraming sinasabi, hindi totoo yan, hindi tama yan, kakaunti lang kayo, ilan lang kayo, hindi totoong church yan. Kapatid, dapat ka na magduda sapagkat tandaan po natin, mga minamahal, na ang tunay na Diyos na pinlingkuran, hindi po ang basihan ay marami. Amen? Anong basihan? Yung tunay at totoong Diyos na ating paglilingkuran
paglilingkuran, tunay at totoong doktrina, pamumuhay na itinuturo po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya sabi po dito ng ating Panginoon, at mangyayari na kung iyong kalimutan ang Panginoon mong Diyos, at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos, at iyong paglilingkuran sila, at iyong sasambahin sila. No? Tingnan niyo po. Ang iba, sumasamba sa pera. No? Diyos-Diyosan din po yan. Pag sinasamba mong pera, Diyos-Diyosan po yan, mga kapatid. Okay? Ano pa? Sinasamba yung mga mahal sa buhay, trabaho, o ano man. Diyos-Diyosan po yan, mga kapatid. At iyong sasambahin sila, ay aking pinatutuhanan laban sa inyo.